Sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Nako, eto mga kababayan, Ito, wag kayong magulat, Kasi bakit, mga kababayan? Ito po, mga kababayan, eto ang nangyari ngayon, Baka magtaka kayo, na bakit ako medyo masaya sa mga oras na ito. Kasi po, mga kababayan, no? Kung naalala ninyo, yung impeachment ni Sara, di ba ipinatigil? Di ba? O, Mamirian Suzuki, hello po. Di ba ipinatigil nila at nag-file sila ng TRO sa Supreme Court para matigil itong hearing sa Congress? Mga kababayan, ang itong file na petition or TRO ni Torion, mga kababayan, laban dito sa impeachment ni Sara ay nagiging useless, nag-backfire. No, sa madaling salita, mga kababayan, si Sara tuloy ngayon ang nagkamali. Mga kababayan. Hindi naman po ako nagtaka, mga kababayan, kung bakit ganyan ang nangyari ngayon na minalas-malas si Sara. Bakit? Kasi 'di ba, mga kababayan, ang pag-file ng impeachment, merong 1-year ban rule. Sa isang taon, isang beses ka lang mag-file. Sa isang taon, isang beses ka lang mag-file ng impeachment. Dito pala sa Supreme Court, mga kababayan, once kasi na magkamali ka ng file ng petition, magbaback to you. So ito po ang nangyari, mga kababayan. Kung naalala ninyo, nag-file ng TRO or petition sila Torion, no, yung mga grupo ng abogado, para ipatigil ang trial ng impeachment ni Sara sa Congress, na ang sabi ng mga lawyer, mga kababayan, magkakaroon ba ng benefits yun kay Sara? Matulungan ba si Sara sa filing ng TRO na yon? Mga kababayan, hindi pala. Mga kababayan, hindi pala makatulong. Mga kababayan, hindi pala makakatulong yung pag-file nila ng TRO, kasi ang nangyari, mga kababayan, ang may karapatan lang palang mag-file ng TRO para ipahinto ang impeachment trial ni Sara sa Congress ay kung mismong abogado sila ni Sara. Or hindi sinabi ni Sara na, kasi ang sabi kasi ni Sara, mga kababayan, sa interview, never daw na kinonsult ni Torion si Sara bago nag-file ng bago sila nag-file ng petisyon. Hindi pala nila pinaalam si Sara, hindi rin nila tinanong si Sara kung okay lang ba. So yun ang nangyari ngayon, mga kababayan. So instead na makatulong kay Sara, hindi tuloy nakatulong. Kasi bakit, mga kababayan? Masisira tuloy si Sara niyan. Ito Nako, mga kababayan, malaking problema ni Sara ngayon, mga kababayan, itong pag-file ng TRO ng grupo nila Torion. Pulong Skiyot man, hello po. Kasi, mga kababayan, grupo sila ng abogado na nag-file ng TRO or petition na hindi si Sara ituloy ang impeachment. Ang problema, mga kababayan, pwede daw yun. Ang problema lang, pero inamin ni Sara sa interview na hindi pala si Sara kinonsult ni Torion. Walang authorization at higit sa lahat, hindi sila abogado ni Sara. Hindi sila abogado ni Sara. Pangalawa, ang may karapatan lang na mag-file doon ay mismong mga legal aid or yung mga abogado ni Sara na 16. Ang nag-file doon ay hindi man kaano-ano ni Sara, supporter lang. Ayan, mga kababayan, yan ang nangyari ngayon. Palpakita ang nangyari, mga kababayan. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Walang idea sa Supreme Court petition si Sara. Ito pakinggan ninyo, mga kababayan. Wait lang Inamin kasi ni Sara, mga kababayan, na
Wala daw siyang Inaasahan idea. na ng ilang kongresista ang pagdulog ng ilang abogado sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Biyernes, inihain ng mga abogadong kilalang kaalyado ng Vice Presidente ang petisyon na humihiling na magpalabas ng temporary restraining order sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa sinasabing paglabag sa saligang batas. Ayon kay Committee Vice Chairperson Isabel Zamora, sinunod ng komite ang mga patakarang inilatag sa unang desisyon ng Supreme Court kaugnay ng proseso sa impeachment noong nakaraang taon. Tiwala rin ang kongresistang may sapat na numero sa Kamara para iakyat ang impeachment complaint sa Senado. Itinakda ang pangalawang pagdinig ng komite sa April 14 at inaasahang magtatagal hanggang sa Mayo. Nauna nang nanindigan si VP Sara na hindi siya kinonsulta ng mga abogadong naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Kaya mga kababayan, inamin niya na wala daw siyang alam. Hindi siya kinonsulta nila Torion bago nag-file sila Torion ng petition sa Supreme Court. So ngayon mga kababayan, makakatulong ba kay Sara yun? Hindi po. Alam nyo sa totoo lang, ang mangyari dun mga kababayan, mapapahamak pa si Sara. Nako, imbis na makatulong sila para ipahinto itong mini trial, di umano na sabi nila, mga kababayan, napapahamak si Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lahat ng, mga kababayan, huwag kayong maguluhan na imposibleng hindi alam ni Sara. Huwag po kayong maguluhan kasi sa bagay na itinanggi ni Sara, the more na itinanggi niya, the more na abuse of power yun. Kasi bakit mga kababayan? Bakit nangingialam yung mga abogado na hindi naman niya abogado? Dapat ang may karapatan lang nun ay ang mga abogado niya. So ibig sabihin, pumunta doon sila Torion at nag-file ng petition, ang mag-backfire doon kay Sara, si Sara ang masisira. At pangalawa, may ebidensya na itinanggi pa ni Sara na hindi siya kinonsult. Huwag kayong maguluhan mga kababayan. So ang mangyayari dyan, si Sara ang babalikan, ma-abuse of power ang mangyari doon. Kasi bakit nang hihimasok itong mga abogado na hindi naman sila part hindi naman sila part ng lawyer or legal aid ni Sara? Bakit sila nang hihimasok doon? Yun ang tanong ngayon mga kababayan. Oo, masisira si Sara dito. Naku, Diyos ko po, malaking problema ito. May mga, sabi ko nga sa inyo, kanya-kanyang pasipsip na kasi ngayon eh. Ito pa, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito, reaction mismo to, mga kababayan. Download the trip.com app now for worry-free flight experience. The more you practice chair tai chi, the Ito better wait you'll lang look mga and kababayan. feel. Starts Monday, March. Wait lang Ayan. Reaction mismo to mga kababayan ng isang lawyer. Kuha tayo ng reaksyon at ng observation mula po sa isang independent policy analyst at constitutionalist, senior research fellow ng Ateneo Policy Center ng Ateneo School of Government. Sukin natin ito si Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney, welcome back po sa DZMM. Good morning, Christian and Katrina. Ma'am Linsudo, hello po. Pakinggan nyo mga Good morning sa kababayan. inyo, Christian and Katrina, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Maraming salamat, Attorney. Siguro hingan lang po namin kayo ng observation ng inyong pong pananaw tungkol nga po dito Ma'am sa Rosana, hello development sa impeachment case ni VP Sara. Is it really possible na ikaw as a client, hindi mo alam ang mga kilos o gagawin ng mga abogado mo sa kaso na kinakaharap mo? Imposible, no? Napaka-irregular nun. No? So, yung petition na inakyat o hinain sa Korte Suprema ng mga quote-unquote abogado ni Vice President Duterte, which is disputable, no? If you look at the records, I think it's an abuse of or misuse of the judicial
Abuse or misuse sa paggamit nila, mga kababayan, bilang abogado. Kasi bakit? Mga kababayan, halimbawa, meron kasing may limits kasi ang pagiging lawyer. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, hindi ako lawyer, pero based sa aking pagkaintindi at pagkarinig, sa mga nagre-react na lawyer, may limit kasi, mga kababayan. Hindi kasi po pwede, halimbawa, si Sara Duterte, merong kaso. 'Di ba pag hinuli ka, mga kababayan, binabasahan ka ng waran? 'Di ba may nakalagay doon? Ikaw si Sara Duterte, may karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Kung hindi mo kayang mag-provide ng abogado, bigyan ka ng gobyerno. Kung hindi mo kayang mag-provide ng medical record, bigyan ka rin ng gobyerno ng doktor para magsuri sa iyo. So ngayon, mga kababayan, ang nangyari kasi may limit po. No? Kung hindi ka parte ng abogado ng isang taong inakusahan, hindi ka basta-bastang makapag-file doon nang hindi ka naman related. Sabihin natin supporter ka, pero hindi ka naman part ng legal aid niya. Bakit? Kasali ka ba doon sa 16 na abogado niya? Kaya may karapatan kang mag-file ng ganyan? Ipinangunahan, nangialam kasi sila, mga kababayan. So ang nangyari, palpak ang kanilang pag-file ng petition doon kasi hindi sila parte ng legal aid ni Sara. May karapatan lang doon, dapat mag-file ng petition ay ang mga abogado ni Sara. Pero kung hindi ka naman part ng lawyer or legal ni Sara, wala kang karapatan namang himasok sa mga ganyan. Ang nangyari, mga kababayan, pabida kasi, kanya-kanyang pasipsip kasi. Kanya-kanyang pabida. Ayan, parang si Guanzon lang, umakyat sa stage at aga-aga pa, kinampanya na. Para senatorial slate. Kanya-kanyang pabida. Yun pala, mga kababayan, bawal pala yun. Of certiorari, it's a misuse or abuse of legal processes. No? So, hindi equitable, no? If you look at the records, I think it's an abuse of or misuse of the judicial remedy of certiorari. It's a misuse or abuse of legal processes. No? So, hindi hindi regular yung ganun mga pangyayari. Opo, at itong mga abogadong pinag-uusapan natin, hindi lang sila basta mga abogado, mga kilalang kaalyado rin po siya ni VP Sara. Although we understand na hindi naman talaga sila parte noong legal team mismo ni VP Sara. Hindi sila parte ng legal team ni Sara. Ang tanong, bakit sila naglakas ng loob mag-file ng petition para ipahinto ang impeachment trial ni Sara? Ang may karapatan lang dapat mag-file niyan doon ay yung mga legal team or legal na ni Sara. Yung mga lawyer niyang 16. Yes, as it appears now, Christian, they do not represent Vice President Duterte in the petition. Diba? Right? And yet, yung petition, yung subject matter ng petition, relates personally to Vice President Duterte. So, nakikita mo na doon yung irregularity, di ba, na merong mga petitioners, ang pinag-uusapan nilang bagay doon sa petition nila ay isang tao na walang connection sa kanila, technically speaking, when it comes to that petition. So, yung ganon, hindi pwede yun eh. Hindi pinapayagan yun sa rules of court. So, that's why ang description ko is, first, it's irregular. And second, it really looks like a misuse or abuse of judicial remedies and legal processes. Attorney, Diba? Narinig nyo, mga kababayan? So, ang mangyari pala doon, nagpetition sila para kay Sara, pero hindi sila parte kay Sara. So, ang mangyayari, hindi si Sara ang tinulungan nila doon para magpetisyon. Walang saysay. Diba? Walang saysay, mga kababayan. No, yung pagpetisyon nila doon. Kasi, paano mo nasasabi na si Sara ang tinulungan ninyo, kaya pinitisyonan nyo sa Supreme Court na ipahinto ang trial, legal aid ka ba ni Sara? Legal team ka ba ni Sara? Party ka ba ng team niya? Abogado ka ba ni Sara? Anong papel mo kay Sara?
O wala. So yung kanilang i-final na petition, walang nangyayari. Mga kababayan, sa mga nagtataka po dyan kung bakit ang viewers natin ay 40-50 lang at yung like natin marami. Mga kababayan, may something po si Whitey ngayon. May something po si Whitey. No, wag po kayo magtaka. Wait lang, i-cancel ko tapos buksan ko ulit. Ayan na mga kababayan. Ayan. Ayan, mega love shoutout po mga kababayan. So, yun po mga kababayan ang nangyayari dito ngayon na yung mga pabida-bida na supporter ni Sara, mga kababayan ay naloko na. Diba? Like lang po tayo mga kababayan. No, ganyan din kay Sir Mark Ramos. Papil di hapon. Nagpapapapil kasi mga kababayan, ganyan ang nangyayari. Di ba? So, mga kababayan, napapahamak si Sara sa ginawa nila. Habang hindi pa po nagdedesisyon yung Korte Suprema, pwede pa naman ho sigurong magtuloy-tuloy yung House Justice Committee, no? Hanggat wala pang resolution o decision na inilalabas yung mga mahistrado. Butang kami pagtanghali, boss. Shoot! May ads po mga kababayan. No? Yun po ang nangyari, 'di ba? Mga pabida kasi, ang akala mo naman kasi parte sila ng legal team, parte sila ng ni Sara, pagiging abogado. Ayun. 'Di ba? Nauwi tuloy sa nganga, mga kababayan. Walang nangyayari doon sa kanilang petisyon. Kasi dapat ang mangyari kasi mga kababayan, ang may karapatan lang mag-file dyan ng petisyon sa COMELEC ay yung mga abogado ni Sara. Kung hindi naman sila part, 'di ba, ng abogado ni Sara, wala silang Naku, ayan na nga mga kababayan. Nagmukha sila ngayong kawawa. Ayan, pabida-bida kayo, pinahamak nyo pa si Sara. Ay, Diyos ko talaga. Alam nyo na, mga kababayan, ang nangyari. Alam nyo na ang nangyari. Nga. Naku, magagalit si Sara dito mga kababayan. At higit sa lahat, magagalit itong mga abogado ni Sara dyan. Matagal pang election pero nagkampanya na sila feeling epal, 'di ba? Sa totoo lang mga kababayan, magagalit yung mga abogado ni Sara dyan. Kasi syempre 16 yung abogado ni Sara. Syempre yung 16 na abogado, gagawin nila ang dapat nakakabuti kay Sara. Pero ang nangyari, mga kababayan, pinangunahan kasi sila at merong mga ibang abogadong nangingialam sa trabaho nila. 'Di ba? Bakit hindi na lang kasi sila nag-apply bilang lawyer ni Sara? Bakit kasi nangingialam at nanghihimasok sila? 'Di ba? So yun ang nangyari. Nako, panis kayo diyan.